Burma, kung saan lahat daw halos ng hayop maaaring bilhin. Isa rin yung sinasabing pinagbabagsakan ng mga hayop mula sa wildlife trade ay ang mga zoo at amusement parks. Tinutusok niya ang elepante ng matulis na bakal. Sa souvenir shop ng zoo, hayop din ang ibinibenta. Mula pa noong nakaraang siglo, talamak sa Asya ang bentahan ng hayop na ilang. Tinututulan ng mga environmentalists ang brutal na paraan ng patay sa mga hayop ng biktima ng wildlife trade. Gaya na lang ng nangyayaring fur farming sa China. Daang-daang raccoon dogs ang pinapatay para sa kanilang balat na ginagawang damit at ini-export sa Amerika at Europa. Nakunan ang videong ito sa isa pang bansa sa Southeast Asia, ang Indonesia. Sa mga kanlurang bansa rin inibenta ang mga balat ng reptile, gaya ng monitor lizard, para gawing leather. Pero hindi biro ang pinagdadaan ng mga bayawak na ito para lang ng wallet o bag. Maging sa bansang Malaysia, ang ilang endangered species, gaya ng maming, ibinibenta sa mga restaurant. Sadyang naganap sa Timog Silangang Asya ang wildlife trade. Kung kaya naman, nangyayari rin ang trilyon sa pagkaubos ng iba't ibang species. Pero hindi lang pagkalimol ng mga hayop sa ilang ang epekto ng wildlife trafficking, ang pagbenta at pagkain ng mga naging sanhi ng ilan sa pinakamalalang epidemya o pagkalat ng matitinding sakit sa iba't ibang bansa nitong nakaraang 4 na dekada. Ang Ebola virus na pumatay ng humigit kulang sa 5,000 katao mula noong 1980, maaaring nakuha sa pagkain ng karne ng unggoy. Noong 2004, kumalat ang SARS coronavirus. Natutusan ng mga scientifico na kumalat ito dahil sa pagkain ng karne ng civet cat sa China. Di man kasing dala sa Burma, may ilang palengke na rin sa Pilipinas na halos pareho ang sitwasyon. Sa Bukawi, Bulacan, tuwing Biyernes, mismo lang nagpaparada ang mga hayop sa isang kalye. Magkano beta niya dito ko? 180. Ayon sa eksperto, ang ibon na ito ay isang blue-necked parrot. Dinabantayan ang ganitong klaseng ibon dahil nearly threatened o nalalapit na itong mga rin. Nauubos na kasi ang tinitirahan nito sa kabatan at puso pa itong pet o alaga. Habang ang mga batang hornbill na endangered na sa Pilipinas, mukhang nakaw mula sa kanilang ina. Iba't ibang ibong ilang pa ang aming nakita. At ilang mama, tulad ng unggoy, na mukhang hindi na maganda ang posisyon. Sinubukan namin harapang sinalampayan ang mga tindero dito. Ngunit naging ilang sila sa camera. Karamihan, takot na mahuli.
And when buying stops, killing time. Bumibili. May namimili. May mga taong may pera. Kahit anong halaga, babayan. Gusto nila, nakukutan. Gusto nilang may hawak sila, may alaga sila. Wala naman eh. Ang mga hayop na nasasagip mula sa wildlife trade, karaniwang hindi na naibabalik pa sa kagubatan. May mga malulungkot na kwento ang mga hayop ito. Gaya ng Palawan bearcat na si Putol. Isa itong species ng bearcat na na-rescue nila mula sa wildlife trade. Dahil sa pagkasilo sa kanyang paa ng isang poacher, naputol ito. At halos padami ng padami ang mga kagaya ng Putol. Dahil hindi pa rin natitigil ang mga nasasagip mula sa mga tangkang pagbibenta. Dito rin dinala ang 1,000 Philippine freshwater turtles na muntik ng maipuslit patungong China. Itong mga turtles na to, they're numbering about more than 1,000 na rescue sila from a trader from San Vicente, Northern Palawan. So these are illegally traded animals. Isa-isa silang pinagagaling para maibalik sa mga ilog kung saan sila nabubuhay. Ang mga Philippine gecko na huli, dito rin dinala. Tinignan ng veterinaryo ang kondisyon ng mga hayop. Magkakapareho sila na nagbabago yung kulay nila. Ang isa rito, hindi na hinaya ang hirap na pinagdadaanan. Nang makita ng veterinaryo na maayos ang kondisyon ng ibang gecko, Kanit sila sa mga forested area para siyempre bahay nila ito. Maraming puno ako. Maraming insects sila ng kain. So, sa area ito, okay na sila. This is sana'y hindi na muling magambala pa ang mga hayop na ito sa kanilang tahanan. Ano nga ba ang pinagdadaanan ng mga hayop na kinakalakal mula sa kanilang tahanan hanggang sa tindahan o palengke? Pagdating namin sa lokasyon, isang ito pala ang bahay na ito. Binibigta mo po saan? 3